Magandang gabi po. Good evening, everyone. Good evening. So now is the mango season, I know, right? Am I right? Yes. And finally we come to Mango Church, right? It's a mango season. Okay. Okay. My name is Shin from Taiwan. Ayan, ang aking pangalan. Yes, ang kanya pong pangalan ay Shin. Siya po ay nagmula sa bansang Taiwan. So it was a beautiful song from Pastor John Doe, right? At isang napakagandang awitin ang inhandog sa atin ni Pastor John Doe. If you think she sing very well, please clap your hands. And you know one thing, in the future, we can sing as good as him. Better than him. Okay, sa hinaharap, tayo po lahat ay naniniwala na kagaya ni Pastor John Doe, tayo rin po ay makakakanta ng ganun kagandang awit. Amen po? Amen. If we go to heaven, we can sing better than Pastor John Doe. Kapag tayong lahat ay nakarating doon sa langit na bayan, tayong lahat ay makakakanta kagaya ng talentong ipinakita ni Pastor John Doe. Amen. But before we go to heaven, Jesus will have to come first and bring us to heaven. Ngunit bago tayo makarating sa langit na bayan, ay ang Panginoon muna ang darating muli dito para sa atin. But before Jesus comes, there will be signs. At bago dumating at bumalik ang ating Panginoong Jesus, ay makakakita tayo ng mga palatandaan. So today, our topic is Revelation's greatest end-time signs. Yan, mga kapatid, ngayon pong gabi ang ating pong tatalakayin ay may pamagat na ang pinakamalaking palatandaan ng pahayag sa mga huling araw. So when we look around the world tonight, we see many people are perplexed. Yan, kapag tinignan po natin ang mundo ngayon, maraming tao ang naguguluhan. People of all background and culture are anxious. Napakarami pong tao mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang kultura ang siyang nababalisa. They worry as they look toward the future. At nababahala sila habang iniisip po nila ang kanilang pong kinabukasan. They wonder what is coming next. At nagtatanong sila kung ano ba ang kasunod na mga mangyayari. So the book of Revelation clearly reviews God's plan for the future. At ipinapakita ng malinaw sa aklat ng pahayag o revelation ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Do you want to know what is God's plan? Gusto niyo bang malaman ang plano ng Diyos para sa ating lahat? Yes, we do. Yes. I want to recommend you if you have pen and paper, you can write all the signs down, because in the end of this meeting tonight, we will have a question for you, and if you get the answer right, we will have the prize for you. Wow. And mga kapatid, kung meron po kayong mga lapis at papel, pwede din po kayong gumamit na inyong pong cellphone, mag-take note ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi dahil sa pagtatapos ng ating pong talakayan, ay magkakaroon po tayo ng mga tanong at masaya po kami kung kayo pong lahat ay makakasagot. I see more information than mine. Thank you. Okay. So in Revelation chapter 22, verse 20, the Bible says, At ipinapahayag sa libro ng Aklat ng Revelation or Aklat ng Pahayag 22 verse 20, siya na nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, tunay na ako'y darating agad. Amen. Oo, pumarito ka, Panginoong Jesus. In Revelation chapter 22, it says 3 times, I am coming quickly. At sa pagpapatuloy sa pahayag at Aklat ng Pahayag 22, tatlong ulit na sinasabi, ako'y darating agad. The book of Revelation pauses with excitement, is full of energy, looking forward to the day when all of God's promises will come true and Jesus will return. At kung inyo pong babasahin ang Aklat ng Revelation or Aklat ng Pahayag sa ating pong banal na kasulatan, ito ay puno ng pananabik at may kasiglahan na habang umaasa tayo araw-araw kung kailan matutupad ang pangako ng ating Diyos at babalik na si Jesus.
But here's the thing. Pero narito ang mga tanong. There's still a question. Is there any evidence throughout the Bible that the coming of Jesus is near? Mayroon bang mga tanda na nasusulat sa Biblia kung paano at kung kailan darating ang ating Panginoon? That you and I might see the Jesus coming of Jesus personally. Na tayo ba mismo ay makakakita sa muling pagdating ng ating Panginoon? What is the sign might there be? Ano ang mga palatandaan? In Matthew chapter 24, it says, chapter 24 verse 3, it says, Alright, so sa aklat ng Mateo 24 verse 3, sinasabi dito, ano ang mga magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? So now we're going to see the first signs is a signs in the world of religion. At ang unang tanda ay ang palatandaan sa mundo ng relihiyon. If you have Bible, please turn your Bible to Matthew chapter 24 verse 24. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan or Biblia, atin pong buksan ito sa Mateo 24 verse 24, sapagkat lilitaw ang mga huwad ng Kristo at huwad ng propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Before the coming of Christ, we should expect the explosion of interest in religious leaders who are leading people from the Word of God and leading them astray by false signs and miracles. At bago bumalik ang ating Panginoon, dapat nating asahan ang biglang pagsikat ng mga leader na siyang magpapalaganap ng mga hindi totoo tungkol sa ating Panginoon. In Revelation chapter 16 verse 14 it says, Sa aklat ng pahayag 16 verse 14, sapagkat sila ay may mga espiritu ng demonyo or ating kaaway na gumagawa ng mga tanda at pumaparoon sa mga hari sa buong mundo. Are you with me? Yes. Okay, naniniwala po ba kayo? We are going to look at the second signs, is signs in the world of politics. Ngayon naman po, tayo ay dumako sa sunod or pangalawang tanda at ito po ay sa mundo o larangan ng politika. We continue to read Bible in Matthew chapter 24 verse 6. At sinasabi po sa aklat ng Mateo 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. But I have a question. Haven't we always had wars done through history? Nakakarinig na ba kayo ng mga digmaan sa atin pong history or sa mga nagdaang panahon na nakalipas? If we had conflict throughout the centuries, what sense does it make to say war are the signs of the end of the world? Kung may mga digmaan noon pa man, anong kabuluhan na sabihin ito ay tanda na ng katapusan? But let's notice carefully what Jesus said. Pansinin po natin ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Jesus said, you will hear of the wars and the rumor of the wars. Makakarinig kayo ng mga digmaan at hindi lamang isa, kundi maraming digmaan. So the word words is not singular, is what? Is plural. At ang mga digmaang ito ay siyang hindi din natin ina-expect or inaasahang mangyayari. So let's continue to read Matthew chapter 24 verse 7. Atin pong patuloy na basahin ang aklat ng Mateo 24 verse 7. Sinasabi po, sapagkat naglalaban ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Next sign is virtual peace agreement. At ang sumunod naman po ay ang napakadelikadong kapayapaan sa ating mundo. So our world peace is very fragile. Ang ating pong mundo ay napaka-delikado. So the Bible predicts that all human attempt to achieve world peace will fail. At ipinapahayag po ng banal na kasulatan, kung inyo pong babasahin ang ating Biblia, na ang lahat ng pagsisikap ng tao sa kapayapaan ay siyang mabibigo. So the Apostle Paul described it this way in 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. At sa aklat po ng una Thessalonica 5 verse 3, sinasabi po ng ating Panginoon, kapag sinasabi na nila
kapayapaan at kaligtasan, bigla na lang darating ang kapahamakan sa kanila at hindi na sila makakatakas. So we know the word agreement is really fragile. That what's happened, the potential for word destruction. At narito po ang mga potensyal para sa pagkawasak ng mundo. So never before the history has the human race had the ability or the capacity to destroy itself. Sa unang pagkakataon po ng kasaysayan ng ating mundo, ang sangkatauhan ay may kakayahang lipulin ang ating pong mga sarili. Please turn your Bible to Revelation chapter 11 verse 18. The Bible describes it this way. At kung kayo po ay may mga Biblia, atin pa rin pong tunghayan ang lahat ng ito sa libro ng Revelation or Pahayag. Okay. So, next sign is sign in the world of nature. At ang sumunod ay ang palatandaan sa The kalikasan. Bible predicts that all nature will be out of control just before the coming of Jesus. At ipinapahayag po ng banal na kasulatan na bago pumalig ang ating Panginoong Jesus, mawawala na sa kontrol ang ating pong kalikasan. We should expect tornadoes, fires, floods, hurricanes, and an epidemic of destruction that will come hardly imagined. Dapat po nating asahan ang mga pagkasira ng kalikasan at mga nangyayari sa ating pong mundo, gaya ng buhawi, mayroong sunog, nagkakaroon ng baha, bagyo at matitinding mga sakuna. The United Nations report recently there is severe food shortage in 38 of the major countries of the world. At sa ulat, mula sa ulat po ng United Nations, kamakailan ay may matinding kakulangan na po sa pagkain sa 38 bansa na meron sa mundo nito. So in Luke chapter 21 verse 11 it says, Sinasabi po sa libro or aklat ng Lucas 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang lugar at mga tagutom at salot. So and there will be So, okay. 11 continues, says, and there will be fearful sign than great signs for heaven. At magkakaroon ng mga kakilakilabot na pangitain at dakilang tanda mula sa langit. So this parable in nature will reveal itself in various ways. At ang mga likas na sakunang ito po, mga kapatid, ay tanda na ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Like I just mentioned, the hurricanes, typhoons, tornadoes, floods, and fires will manifest themselves in rapid succession. At gaya nga po ng aming pong nabanggit kanina, ang kaguluhang ito sa kalikasan ay makikita sa iba't ibang mga anyo. Kaya tayo nakakaranas ng mga bagyo, ipo-ipo, baha, sunog, at mga matitinding sakuna. Are you with me? Yes, okay. So we'll continue. This nature disaster are signs of the return of our Lord. At ang mga likas na sakunang ito na nangyayari sa ating mundo ay siyang tanda ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. So next we will see the signs in the world of society. At ngayon, ang sunod naman po ay mga hula tungkol sa lipunang ating ginagalawan. So in Matthew chapter 24 verse 37 and 38 says, Nasusulat po sa aklat ng Mateo 24 verses 37 to 38, kung paano ang mga araw ni Noe, ganoon din ang magiging pagdating ng anak ng tao. So many of us, we are really familiar with the story of Noah, right? Mga kapatid, familiar po ba tayo sa story ni Noah? Noe. Yes, okay. There was a full of animals there escaped the flood water and they destroyed the earth. Ayan, so sa kwento po ni Noah, makikita natin kung paano pinipili tumakas niya ng mga nabubuhay ng mga panahong iyon, lalo tigit pati ang mga hayop para lamang sa makatakas sa baha na siyang sisira sa ating pong mundo. But what was the society like in Noah's days before the flood? Pero ano nga po ba ang mundong ginagalawan ng mga tao noong panahong iyon? So we continue to see chapter 24 verse 37 and 38.
Matthew 24:37 to 38 or Mateo, sinasabi po dito na kung paano ang araw ni Noe, ganun din ang magiging pagdating ng ating pong Panginoon. At sinasabi na ang kalagayan ng lipunan noon, ang sinasabi ay nagpapakasal at pinapakasal. Okay, so this passage describes the people who continue living self-centered, godless life. At hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, ipinapakita po ng talatang ito sa Biblia, ang mga taong namumuhay noon ay mga makasarili at walang takot sa Diyos. And he indicated that the flood was coming, and yet people of his day continue to live their self-centered lives. Binalaan ni Noe ang mga tao sa posibleng mangyari ng mga panahong iyon, pero nagpatuloy pa rin ang mga tao sa kanilang makasariling pamumuhay. So what about today? Ganyan din ba ang sinasabi na mangyayari sa katapusan ngayong mga panahong ito? Jesus predicted there will be loose morality at the end of the time, just like it was in the day of Noah. At ganyan po ang sinasabi din ng ating Panginoon. Gaya po ng binanggit kanina, kung ano po ang nangyari sa panahon ni Lolo Noah or ni Noah, gayon din po ang mangyayari sa katapusan ng ating pong panahon. When Jesus uses the phrase marrying and giving a marriage, he was predicting. Ang pagpapakasal at pagpapakasal ay nagpapahiwatig na sa atin. So the next sign is the breakup of the family unit. At ang sumunod po ay ang pagkawasak ng pamilya. The Bible's picture of what a family should be is falling apart in today's world. Ang larawan ng isang pamilya makabiblia ay mawawasak sa kasalukuyan. For example, the divorce, separation, and broken relationship and are hitting millions of families every single year. Ito po ay nakikita na natin sa ating pong mundo ngayon. Ang paghihiwalay, diborsyo at sirang relasyon ang sumisira sa milyon-milyong pamilya sa ating pong mundo. We're watching Bible prophecy unfold right in front of us tonight. Mga kapatid, tinutupad na ang hula sa Biblia at ating lahat ng ito ay nasa atin ng mga harapan. It's heartbreaking how so many homes are falling apart. At nakakalungkot pong isipin na makita ang pagbuho ng bawat pamilya. But today I'm bringing the good news to you. Ngunit ngayong gabi, amin pong dinadala at gusto namin i-share at ipabatid sa inyo ang napakagandang pabalita ng Panginoon. Do you want to hear the good news? Gusto niyo po ba kayo? Okay. No matter what your situation is tonight, kahit ano pa po ang inyong pong mga nararanasan at kung nasaan po kayong sitwasyon ngayong gabi, you can thank God that He's not done with you. naway pasalamatan po ninyo na ang Panginoong Diyos God, ay hindi pa tapos para sa inyo pong mga buhay. God can heal your heart. Kayang pagalingin ng ating Panginoon ang inyong mga puso. No matter what mistake, no matter what mistake you have done, God can forgive you and give you a fresh start. Ano man pong pagkakamali ang inyo pong nagagawa sa araw-araw, ang ating pong Panginoon ay handa kayong tanggapin, handa tayong tanggapin at patawarin. You just have to say like what Pastor Mark said, Jesus what? Jesus, help me. Ayan, dapat lang po natin laging banggitin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Okay, in Genesis chapter 6, verse 11 and 12, the Bible says, At sa aklat po ng Genesis, chapter 6, verses 11 to 12, ang lupa ay naging masama sa harapan ng Diyos at puno ng karahasan. So, God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupt their way on the earth. So the Bible says that. Alright, so kaya tinignan po ng Diyos ang lupa ng mga panahong iyon. At ito nga ay tiwali, or ito po ay gumagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang lahat ng laman ay pinasamana ng kanilang pong mga lakad sa lupa. You know, as they God destroyed the world with the flood because it was full with the violence. Gaya po ng story ni Noe, winasak po ng Diyos ang mundo
sa pamamagitan ng baha at iyon po ay dahilan sa karahasan. So next size is economic uncertainty. At ang sunod naman po ay ang kaguluhan sa ekonomiya. So James chapter 5 verse 1 to 3 it says, At sinasabi po sa aklat ng Santiago 5 verses 1 to 3, kayo na mayayaman, umiyak at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Ang inyong kayamanan ay nasira at ang inyong damit ay kinain na ng mga insekto. So wars have caused millions of flee their home and become destitute, living in the refuge camp. Kung inyo pong makikita sa ating pong larawan sa unahan, makikita po natin na ang bawat pamilya, milyon-milyong tao sa ating mundo ay lumilikas at lumilipat ng mga tahanan dahil sa kanila pong mga nararanasang digmaan. And stock market have crashed. Pati po ang stock market ay nasira na rin po. And there's earthquake, tsunami, hurricane, typhoon, flood, fires, and tornadoes have destroyed homes. At ang lindol, tsunami, bagyo, baha, at pati na rin ang sunog ay sinira na rin po ang ating pong mundo. You can see Jesus is coming. Nakikita niyo mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay napakalapit ng dumating. These prophecies are being fulfilled before our very eyes. At ang mga hulang ito ay natutupad na at narito na sa ating pong harapan. So that's kind of like, how many signs is being fulfilled? At ngayon po ay ating pong tingnan ang mga palatandaang natutupad na at ating pong nakikita. So the first is false Christ and prophets. At ang una po ay ang huwad na Kristo at propeta. Okay. Second, I want you read. Everyone read it together. Okay. Second, words and rumors of words. Words and rumors of words. Digmaan at mga aligaw-ngaw po ng digmaan. And third is cries of peace, but no peace. Cries of peace, but no peace. Let's read it together. Number 4 is famous. Sagutom. Number 5 is pestilence. Nakasalot. Okay. Number 6 what? Earthquake. Lindol. Number 7 is sexual immorality. Moralidad at sexualidad. And number 8 is home falling apart. Pagwasak ng mga tahanan. And number 9 is violence filling our land. Karahasan. And number 10 is economic uncertainty. At kakulangan sa ating pong ekonomiya. But there's one more sign. Pero mga kapatid, meron pa pong isang napakahalagang tanda na ibinigay ang ating Panginoon. One that will make it absolutely clear. Isa sa mga magbibigay katuparan sa pangako ng ating pong Panginoon. Without a thought that we really are living in the final days of this world history. At wala pong pag-aalinlangan na ang lahat ng ito po ay mangyayari. The final sign is gospel to all the world. At narito na po ang muling palatandaan. Ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo. So in Matthew chapter 24 verse 14 it says, At sinasabi po sa aklat ng Mateo 24 verse 14, at ang Ebanghelyo ito ng kaharian ay pinangangaral na sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating na ang wakas. When you see the gospel spreading fast all over the world, that's a huge sign. Mga kapatid, kung inyo pong nakikita sa TV man or kung saan man na ang mga tandang ito na po ang tanda ng pagbabalik or malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. And it's happening right now. At ang lahat ng ito po ay nangyayari na ngayon. Through radio, TV, and the internet, the good news about Jesus is reaching people everywhere. Sa pamamagitan po ng radio, meron po tayong television, at internet na nagagamit natin sa araw-araw, nararating na ng magandang balita ang bawat tao sa mundo ito. How many of you have cell phone? Okay, sino po sa inyo ang may mga cellphone? All of you have a cell phone. This day, people are getting Bible message
and video straight to their phones. Ayan, ang lahat po sa atin ay nakakatanggap na ng pabalita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggamit po ng ating pong mga cellphone. God is using every possible way to reach hearts. At ang ating pong Panginoon, ginagamit niya lahat ng paraan para tayo po ay Kanyang mapabalitaan ng Kanya pong mga pangako. God is on the move. At ang Panginoon ay gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Prophecy is being fulfilled. At ang propesiya ay siyang nangyayari. But our Lord, God is doing something special. At ang ating Panginoon ay mayroong ginagawang isang espesyal na bagay. He's fulfilling His word. At tinutupad niya po ang lahat ng kanya pong pangako. We are on the verge of the kingdom of God. At narito na po tayo, malapit na tayong makarating sa kaharian ng ating pong Panginoon. The sign that our Lord gave are being fulfilled. At ang mga palatandaan ay natutupad na. And God is appealing to men and women. He's appealing to you and me to be ready to His return. Mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na maging handa. Ikaw, ako, para sa Kanya pong malapit na pagdating. Now I want to ask all of you, would you like to raise your hand tonight to say, yes, Jesus, I believe you are coming soon. Mga kapatid, kaya niyo ba pong itaas ang inyong mga kamay at sabihin, Jesus, naniniwala ako, malapit ka nang dumating. How many of you will want to say, Lord, I want to be ready for your coming? At ilan po sa inyo ang handa ng sabihin, Panginoon, nais kong maging handa sa iyong pagbabalik. Okay, think of, is there anything in your life that will keep you from being ready for Christ's coming? Mga kapatid, mayroon bang mga bagay na sa inyong buhay ay pumipigil para sa inyong pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon? If that's the thing, if there's a thing keep you from being ready for Jesus Christ coming, would you like to raise your hand tonight, right now, and surrender the thing to Jesus as we pray? At kung meron man po mga bagay na pumipigil sa inyo para maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, gusto niyo po bang itaas ang inyong pong mga kamay? Maaari niyo po bang itaas na kayo po ay nangangakong kaya niyo na pong isuko ang inyong pong buhay sa ating Panginoon para sa isang panalangin? Let us bow our head and pray. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, Dakilang Diyos, tonight we are going to surrender the things that keep the distance from you and me. Panginoon, amin pong ibinibigay ang lahat sa inyo, Panginoon, at aming idinadalangin ang mga bagay na pumipigil sa amin para maging handa sa inyo pong napakalapit na pagdating. The things that stop me to continue to build a relationship with you. Mga bagay na siyang pumipigil sa amin, Panginoon, na magkaroon ng maayos at matatag na relasyon sa inyo. Lord, we know you are coming soon. Panginoon, alam po namin na napakalapit niyo na pong dumating. And I want to be ready for your coming. At gusto po naming maging handa sa inyo pong muling pagbabalik. Lord, I want to put all the audience in your hand. Panginoon, amin na pong isinosurrender ang lahat po ng mga taong naririto ngayon. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng ito po ay aming idinadalangin. Amen. Amen.